Ang buwan po ng December ay isa sa mga buwan na madalas na nagdadala ng excitement para sa mga crypto enthusiast, lalo na't may mga nakaraang trend na nagpapakitang tumataas ang presyo ni Bitcoin sa mga panahong ito. Matapos po ang halalan o election sa US, nagkaroon ng solid na 37.3% na pag-angat si Bitcoin nitong nakalipas na buwan ng November. At ayon po sa historical data, maaring maulit po ang ganitong trend ngayong buwan naman ng December. Ngunit ang tanong, gaano po kataas ang kayang marating ni Bitcoin bago po matapos ang taon na ito? Kaya ngayon ay pag-uusapan po natin ang dahilan kung bakit may posibilidad na tumaas ang presyo ni Bitcoin ng hanggang $141,000. Yan, sa Philippine peso po yan ay nasa 7.9 million pesos. Yan, at maliban po rito ay atin ding aalamin ang mga bagay na maaari pong magdala ng isang malaking pagbabago sa crypto market. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, ano po ang sinasabi ng historical data tungkol po dito kay Bitcoin sa tuwing sumasapit ang buwan ng December? Ayan, meron po tayong isang table dito ng Bitcoin monthly returns. Ito po ay mula sa Spot On Chain. Ayan, ayon po sa datos ng Spot On Chain ay may pattern po na nagpapakitang tumataas ng 30 to 46% ang presyo ni Bitcoin pagsapit po ng buwan ng December. Ayan, pagkatapos po ito ng isang election year. Kung susundin po ang pattern na ito, malaki ang posibilidad na maabot ni Bitcoin ang $100,000 sa mga darating na araw. Yan, $100,000 na presyo. At maaari pa itong sumipa ng hanggang $141,000 bago po matapos ang taon na ito. Ang dahilan po sa likod nito ay ang FOMO or fear of missing out sa market. Kapag marami pong traders at investors ang natakot na mahuli sa rally, mas marami pong pera ang pumapasok na siyang nagtutulak ng presyo pataas. Ang ganito pong klaseng market behavior ay madalas na nakikita kapag tumataas po ang interest ng publiko kay Bitcoin. Ngayon ay bakit po tumataas ang presyo ni Bitcoin? Ayan. Unang-una ay ang pagbaba po ng ang unang dahilan ay ang pagbaba po ng supply ng Bitcoin sa mga exchanges. Yan, ang datos po mula sa 10 Times Research ay nagpapakita na bumababa ng malaki ang supply ng Bitcoin sa mga exchanges tulad po ni Binance, Coinbase at saka Bitfinex. Kapag kaunti ang supply ngunit mataas po ang demand, natural na tumataas po ang presyo. Sa kasalukuyan ay marami pong long-term holders ang pinipiling hindi magbenta ng kanilang Bitcoin dahilan upang magmukhang vacuum cleaner ang market. Pangalawa ay ang pagtaas naman po ng demand sa Bitcoin ETF. Ang Bitcoin ETF o Exchange Traded Funds ay nakakita po ng higit sa $31 billion na inflows. Ang mga institution tulad po ng BlackRock ay nagpapakita po ng malaking interest sa Bitcoin ETF, kung saan ay nag-aalis ng malaking bahagi ng supply mula sa market. Ang ganito pong demand ay nagdadala ng upward pressure sa presyo ni Bitcoin. At ang pangatlo ay ang pagtitiwala po sa market sentiment. Ayon po kay Ginoong Ben Armstrong, kilala siya bilang si BitBoy, maaring maabot ni Bitcoin ang presyong $100,000 sa loob lamang po ng 48 oras or 48 hours. Ang mga ganitong pahayag ay nagdadala po ng positibong market sentiment, lalo na't sinusuportan ito ng on-chain data. Ang pagtitiwala po ng mga eksperto at analyst kay Bitcoin ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga traders at investors. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mga hamon na maaring makaapekto po sa rally ni Bitcoin? Ayan, bagamat marami po ang positibong pananaw sa presyo ni Bitcoin, ay hindi rin po maikakaila na may mga hamon po itong kailangan itong harapin. Unang-una ay syempre nandyan po yung volatility ng market. Ang cryptocurrency market ay kilala sa pagiging volatile.
Isang malaking balita o desisyon mula sa mga regulators ang maaari pong magdulot ng biglaang pagbaba ng presyo. Yan, maliban po sa volatility ay ang oversaturation ng FOMO. Habang ang FOMO ay nagtutulak ng presyo pataas, maaari rin po itong magdala ng biglaang pagbagsak kapag ang mga investors ay nagbenta na po para mag-lock ng kanilang profits. At ang panghuli ay ang epekto po ng macroeconomic factors. Ang mga decision sa interest rates ng mga central banks o geopolitical tensions ay maaari na rin po itong makaapekto sa kabuuang interest ng mga tao sa cryptocurrency. Yan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast or lalong-lalo na po yung kapag tayo ay nag-trade or nag-invest dito kay Bitcoin. Yan, ang rally po ni Bitcoin ngayong buwan ng December ay maaari pong magdala ng malaking oportunidad para tayo ay kumita. Pero kailangan po meron pong mga bagay na kailangan po nating dapat na isaalang-alang. Kung ikaw ay isang short-term trader, mahalaga po ang pagiging updated sa galaw ng market. Kapag nagpakita po ng senyales ang presyo na malapit nang matapos ang rally, mas mabuting mag-lock in ng profits para maiwasan po ang pagkalugi. Para naman po sa mga hodlers o long-term investors, ang ganitong rally ay isang positibong senyales na maaaring magbigay po ng kumpiyansa na hawakan or i-hold si Bitcoin kahit sa panahon ng bearish market. At ang panghuli ay ang risk management. Dahil po sa volatility ng market ay huwag po tayong maglagay ng pera na hindi po natin kayang mawala. Ang diversification ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang balance ng ating investment portfolio. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang rally po ni Bitcoin ngayong buwan ng December ay isang magandang oportunidad para sa parehong mga traders at investors. Ngunit dapat po itong lapitan ng may pag-iingat at may maingat na diskarte. Yan, dapat po nating lapitan ito ng may maingat na diskarte. Bagamat may positibong mga indikasyon, hindi dapat na po natin kalimutan ang mga posibleng risk na kaakibat nito. Ang pinakamahalagang aral po dito ay ang kahalagahan ng pag-aaral sa market data at hindi po basta-basta sumasabay sa hype. Ang cryptocurrency ay nananatiling isang high-risk investment, kaya't ang pagkakaroon po ng tamang impormasyon at tamang mindset ang siyang susi sa tagumpay. At ayan, ang buwan po ng December ay maaaring maging exciting na buwan para kay Bitcoin. Ngunit tandaan po natin, wag na wag po tayong magpapadala sa ating emosyon. Sa halip ay gamitin po ang oportunidad na ito upang mas maunawaan ang market at gumawa ng mas matalinong desisyon para sa ating financial goals. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.